Kung isa kang tulad ko na mahilig mag-montage at gumawa ng mga content tungkol sa bike, try mo itong ginagamit ko para mas lalong maging maganda yung mga videos mo. Good day mga paps, ito nga pala ang gimbal stabilizer. Pakita ko nga pala muna sa inyo yung mga laman nitong box kapag dumating sa inyo. Syempre ang una ay ang ating gimbal. Tapos sa ilalim nandito yung kasama niyang charging cord pati na rin yung manual. Dito nga pala sa taas nandito yung stabilizer power switch. Tapos sa baba niya naman nandito yung stabilizer charging port. Sa bandang gitna naman yung light power at yung pag-adjust ng lakas ng ilaw nito. Pwede mo nga rin pala ito gawing selfie stick. At ang maganda pa ay alo yung tube niya kaya hindi na yan kakalawangin. Kaya kung wala kang 0.5 ay pwede mo itong gamitin. Dito sa pinamaba nandito yung wireless remote. Ito yung gagamitin mo para mapagbigay ka ng command tulad ng pag-rotate ng camera, pag-capture ng picture at pag-play ng video. Kung gusto mo naman na mabidyoan yung sarili mo sa malayo nang hindi hawak ng gimbal ay pwede mong gamitin yung tripod. O diba napaka-useful mga paps. Kung gusto mo naman na hindi gumalaw o umikot tong kabitan ng cellphone ay push mo lang to para mag-lock. Tapos yun, di na yan gagalaw. Pero kapag nag-command ka dyan ng rotate ay hindi yan makakaikot kaya need mo yan lock. Para naman maiwasan mo yung pagyuko niya habang ginagamit ay higpitan mo lang to at luwagan mo naman kung gusto mong i-adjust. Kapag ito yung gamit mo mga paps, kahit magalaw yung kamay mo, stable pa rin yung makukuha mong video. Kaya maganda talaga to gamitin sa pag-shoot, montage at iba pa. Maliit lang din kaya madaling dalhin kahit saan. Kaya nga rin pala nito sundan kapag gumagalaw ka habang nagbibideo dahil meron nitong picture na tracker. Next video ko na nga lang pala ituturo kung paano gamitin yun in case na interesado kayo. Yun lang mga paps, ride safe palagi.